Di ba? Ngayon, pag nasa bahay ka naman, akala ng iba mong kasama sa bahay, hindi ka nagtatrabaho. Di ba? So, tapon mo lang naman to sa labas eh. Di ba? Parang alam kong itatapon lang, alam kong mabilis lang, pero nag-work ako, hindi halata. As always, with me are my co-host, may mga kausap for this podcast. Ari, magandang gabi, magandang umaga. Yun, magandang araw, magandang gabi, umaga, hapon, kung ano oras sila pinapakinggan to. Again, I'm Harry. So, kahit paano, isang dekada na ako sa industriya ng paghahanap buhay. No? And andito, kasama pa rin din natin si Pat. Siyempre, Pat, what's up? Oy, episode 3. I feel like we've come a long way na kahit episode 3 pa lang. Dami natin na pag-usapan. Pero yes, super excited for another episode of Auto Careers. Great. And huwag na natin patagalin. Thanks, Harry, Pats. Maganda yung usapan natin ngayon. I'm sure nung nag-uusap tayo sa background before this episode, parang ang dami nating discussion. So alam ko na mukhang malaman yung magiging usapan nga natin. And with that, ano ba yung pag-usapan natin? Episode 3. First job, startup versus corporate. Ano ba yung dapat, or ano ba yung hindi naman sa ano yung dapat, ano ba yung pasok sa'yo, pasok sa personality mo. So let's start with that, startup versus corporate. Ano ba yung mga kailangan nating i-consider? Number 1, I guess, personality. For me, if you are someone na gustong fast-paced, mas hindi structured yung mga bagay-bagay, I think startup is for you. I think yun yung mas magta-drive sa'yo. But for me naman, kung yung personality mo, mas gusto mong una learn the ropes first, makita talaga yung structure and makita yung operations and mga processes, I think pasok ka sa corporate, no? So but of course not everyone has a choice, but of course it's a good guide din. Ano sa tingin mo, Harry, ikaw? Siguro Paps, meron talagang may culture may something na culture each type of parang let's say corporate tsaka startup. Yun yung kagad na maisip natin na pag corporate structured, startup is medyo kailangan being nifty and kung ano yung pwede mo ma-come up, no. Pero kung sa akin in terms of personality, maaari natin siya doon din i-base and isang factor din siguro if medyo conscious ka sa brand, sa for example, may mga kilala kasi akong kabatch ko na gusto talaga nila kilalang companies na let's say mga talaga ito dito ako nag-work ganito ganyan, no. Yung iba naman wala akong pakialam kung nasaan ako, regardless, basta natututo ko and pasok ako sa, kumbaga at home ako. So siguro sa ganon ko siya mas nakikita na isa sa mga mas additional doon sa nabanggit mo, isa yun sa mga nakikita ko rin na factor kung bakit ka pipili ng corporate ka or startup. Tingin ko how about you, Pat? Ako, feel ko wala pa ako masyado ang pagdating sa corporate kasi buong buhay ko from college puro startups talaga. And I think siguro yung masasabi ko lang about it is that if you wanna learn more about how a company works, diba, from the top down, I think sa startups makikita mo agad yun unlike sa corporate na marami, there's a lot of hierarchy involved. So I think if you want to be more lean sa work or sa mga process na ginagawa nyo, I think startup is the way to go. But yeah, then again, ako personally gusto ko rin matry yung corporate along the way. Kasi ngayon startup din ako. So yun yung mga advantages, I think. Great. Siguro add ko lang din, JT, kasi
ano rin siya maybe I'll leave this one as a question siguro sa'yo, for example. Kung ikaw, ano ba yung nakikita mo na advantage? Bakit ka ba't mo or ano yung nakikita mong edge siguro? Ba't mo pipiliin yung corporate versus sa startup? Kasi nakikita natin kagaya ng mga feedback na natin ngayon na ang startup is medyo lean, medyo at home ka, parang para mo na siyang napipicture kagad na cool na parents Parang gano'n di ba? And yet yung startup is medyo strict. So, ngayon gusto ko I mean corporate ngayon, ikaw ang tanongin ko example. Ano ba nakikita mong edge ng corporate versus sa startup? Sige, so parang before I answer that, I think nga looking back, hindi ko alam, depende, tama yung sinabi mo, Harry, like parang depende siguro sa tao kung may preference siya or if mayroon siyang luxury to choose, diba? Like ako, ako parang sige, kahit anong trabaho. So before, wala, and really, to be honest, wala akong notion nun na ano ba yung startup, ano ba yung corporate. Parang for me, it's all trabaho. Kung ano man yan, kikita ko Like parang yun yung priority ko that time So I guess okay nga buti nga yung ganito, at least kahit pa paano, we would shed more light dun sa mga tao. So to answer your question, ano ba yung nakikita kong edge ng corporate versus startup? Tama, no? Yun, or vice versa. Hindi, no? Corporate versus startup. Corporate siguro. Ano yung, kasi mas gusto ko siguro gusto ko lang din ma-uplift yung picture ng tao natin lahat. Ano yung meron sa corporate naman na bakit? Kasi yung tone natin kagad and also I guess ma-compare din ng mga tao na may experience na working in a corporate setup versus startup. Alam na nila yung advantage ng startup Siguro ano naman yung edge ng corporate? Got it. So as a background, I started super startup like from the yung call center gig ko corporate siya. So medyo mas structured. Pero most of the time sa tech industry mas startup. But I did expend like years din naman sa big corporates, conglomerate. I think yung makikitang edge sa corporate depende, I guess, sa tao. To be honest, coming from a startup, nung nag-transition ako to corporate, ang laking change Number one is the pace. So, if you think na grabe na yung ginagawa sa startups, mga ganyan, sobrang mag-benefit ka sa change of pace bigla sa corporate. And I guess, magiging edge siya sa'yo kasi mas magiging lax. So, hindi ka pressured, etc. And wala yung investor pressure kasi pagka corporate di ba? Hindi parang mamamatay tayo pag hindi tayo kumita in this year or mawawala yung company pag hindi tayo kumita in the next 3 months. Wala yung ganun Never siyang na-feel sa corporate So alam mo na biglang pagpasok ko pa lang, may training tayo 3 months talaga. So job security, no? Job security tsaka yung yung career development, I guess. Dahil mas may structure na, dahil mas established na yung corporate. So medyo mas napag-isipan na, okay, paano ba natin papalakihin or papagandahin yung mga buhay ng mga empleyado natin as opposed sa startup na it's not the primary thought, diba? Hindi ka naman magtatayo ng startup para career development ka agad sa employees mo Diba? It's usually profitability muna before all of those things. Kaya lalo sa corporate, mas yun. At the same time, laking bagay ng benefits. If you're someone na papasok ka tapos may dependents ka na parents mo, laking bagay kasi makakuha ka ng medical benefits as dependents sila, di ba? Naalala ko yung startup na pinasuhan ko before, kami pa yung nagbabayad ng namin, government stuff. Tapos wala kaming medical benefits So, as in wala kaming Medicare at all. So wala bawal magkasakit, mga ganyan. Siguro add ko lang doon yung career development. Ito kasi yung ang problem kasi sa atin, nadidemonize na ng mga tao yung pag binamanage ka.
they tend to say it na micromanagement. Yet, minsan, inano ka lang, ginaguide ka lang talaga nung upper management, di ba? So, or sino man under ka ng sino mang supervision na yan. Kasi, example, aminin nyo, alam nyo yung gagawin nyo, alam nyo yung gusto nyo gawin, pero hindi nyo alam kung paano gawin pag nasa startup ka. Kasi, self-starter ka dapat diba? Under minimal supervision that kaya mo na gawin to, ganito, ganyan. Yes, they will guide you. Pero tama yung sinabi ni JD na hindi naman to career development yung focus Profitability, stability ng company. So, sige, tuturo ko sa ito. Diba? Let's say, luckily, na meron kang good mentor. Pero that mentor is expecting something from you na yung pag-grasp mo is mas mabilis versus, 'di ba? Unlike kapag ka nasa corporate ka, na may napasukan ng corporate, 1 month paps. Para kaming baby. Wala kaming ginagawa. Wala pa yung tools niyo 'Di ba? Wala pa kayong access 'Di ba? So, sabi ko hindi ko alam paano. Uuwi akong sa sahod. Nag-cut off ako. Wala akong, di ba? May advantage, may disadvantage. Kasi, yun nga, parang hindi ka sanay. Di ba? Pero ano siya at somehow, makakatulong siya kung bago ka lang sa industry. Yung finifeed sa'yo unti-unti. Itong access na to, para ganito to. Di ba? So, yun Yun yung isa sa mga nakikita ko na advantages pagka nasa corporate ka. Kasi they don't mind giving you an ample time to grasp dahil established na sila. Stable na yung company So, mag-investment kami sa'yo ng mga 1 month o 2 months na halos petics ka. Okay lang, kahit di ka namin masyado ng pakinabangan. Parang ganun yung nakikita ko. Right. Ang ganda ng mga sinabi mong points nga, Ari, na parang sobrang mas leaning towards learning talaga or like parang figuring it out on your own pagka-startup na. I wonder, Pats, ikaw ba? Knowing na, feeling ko kasi mas progressive yung yung batch nyo, like in terms of parang choosing and really thinking about all of this stuff. Ano ba? Like intentionally bang nag-startup ka versus going to a corporate for your first job? Intentional ba? I'd say yes. Kasi parang tama si Ari na parang naging trendy siya. One of these days, no, parang nowadays parang startup is the way to go. Kasi parang medyo it's hippie, it's new, gano'n, di ba? So, I'd say it was intentional. Pero I kind of agree din na na parang you're gonna be thrown into the fire kapag nasa startup ka. Kailangan mo talagang mag-take ownership sa trabaho mo. Hindi pwedeng hindi mo alam, 'di ba? So, yun lang. I think pero on the upside naman ng mga startups, I think they cater more into the yung mga hindi masyadong experienced. So, I think mas friendly sila when it comes to applicants na fresh grads, ganyan, or 1 to 3 years experience, ganun. Kasi yung napansin ko ngayon sa batch ko, it's difficult to apply sa corporate kasi kailangan ito yung number of years ng experience mo, ganyan, kailangan ito yung mga tools na alam mo, ganun. And although yes, siguro binibaby ka, ganun pa rin yung process di ba? So I think sa startup, if you really want to learn a lot and if you want to take advantage of that, then I'd say go for it. Pero yun nga, maraming consequences, I guess, and marami kang mapagdadaanan talaga when it comes to startups. Gets. So, daming mahihimay dun sa sinabi mo, Pats. Pero I guess I'm curious dun sa batch nyo, Pats, how many yung mga kakilala mo na corporate versus yung mga nag-start? Kung mapapansin mo ba din yung parang pagkakaiba pag yung demographics, no? Nagkukwentuhan ba kayo, mga ganyan? Not a lot.
Not a Ah, lot may of people. pa-jacket kami, may pa-jacket, may pa-tumbler kami, ganun ba? Wala. Hindi, actually, ano nga eh. A lot of, well, not a lot nga. Sabi ko, not a lot of my friends went to corporate. Kasi, I mean, yung course ko, it's in the startup world talaga eh. Pero yung, the people who did go to the corporate world, yung mga topics nila, ano eh, parang lagi silang stress sa trabaho. And it's very different, no? Kahit sabihin nilang management trainee sila, ganun pa rin yung work eh. Ganun pa rin yung work. And although, ang masasabi ko lang na laging nabibring up na topic is malaki talaga yung pay. Yun talaga. Pero yung ano nun, on the other side of that, sobrang dami nilang ginagawa. Lagi silang stressed. Work hours mo, minsan it's more than 8 hours. Mostly on-site, di ba? So, I mean, pag-uusapan naman natin mamaya yung work from home versus startup. Work from home versus on-site work. Pero, yun, doon ko siya mako-compare eh, yung work setup talaga compared to going to startups. Got it. Sige, dahil nabanggit mo na nga din, Pats. Let's discuss na ito. Sobrang meaty question, meaty topic, pay grade and benefits ng corporate versus startups. And, I mean, kitang-kita naman talaga, like yung sinabi mo nga, Harry, you're not going to startups para kumita ng malaki, para yumaman, para magkaroon ng car allowance and whatnot, right? Hindi naman talaga yun eh. But, if it's something na sobrang sobrang malaking bagay sa'yo, of course, kailangan mag-corporate ka. That being said, may mga nag-exist na din naman ng mga companies na or mga startups na well-funded, di ba? And for them, para maka-attract ng mga great talents, naglalabanan sa mga great talents, they would really provide swaggers or swaggers. They would really provide swags na, yun na nga, sinasabi nyo, tumbler, jacket, but not only those, but we even provide you with mga office equipment, right? So hindi lang siya nag-aano sa corporate. Minsan nga mas aggressive pa yung perks pagka-startup ka sa start. Pero ano yung take niyo doon? Ako, ayun, sabi ko nga kanina, wala akong unang choice nung nag-call center ako. It was really for me. Hindi, kailangan kong kumita ng pera. Wala akong pakialam kung startup yan or corporate. Kailangan kong kumita ng pera. And yun yung nag-aano sa akin and yun yung nag-motivate sa akin. Lately ko na lang na tutunan yung mga difference pala sa pay grade and benefits. What do you think, Harry? Sa pay grade, kung usapan pay grade, Paps, you'd be surprised. Ewan ko, sa mga HR or sa payroll team, I'm not sure, we're not an expert. But, there was a time na meron akong kaparehas ng posisyon na nag-work nag-work ako sa startup. Mm-hmm. Nag-work siya sa corporate. Surprisingly, mas malaki yung sahod ko. Mm-hmm. And yung company niya is definitely well-known talaga. Pag sinabi mo yung brand, kilala. Kumbaga, telecom, ilan lang sila. Di ba? So parang, paano nangyari yun? So, sa akin, yung pay grade, siguro, Pops, depende sa tao, depende sa industry. Maybe that's a major factor also. Hindi lang siya usapin ng corporate versus startup eh. Doon ako babalik sa nasabi mo kanina na mas usapin si corporate and startup sa job security. Hindi natin minamalit yung startup Hindi natin minamalit, dyan tayo galing, dyan tayo ngayon. Pero let's be realistic. Tama yung sinasabi ni JD, you're battling for your job for your literally for your position na kailangan maganda rin yung output ko kasi kung hindi apektado yung buong company anytime mawala mo ito. So doon siya papasok, mas papasok yung usapin. In terms of pay grade kasi tingin ko hindi siya apples to apples eh. Yun siya. Yun ko yung mas nakikita. And example,
I came from a startup company doing product management. Tapos napunta ako sa corporate. Lumamang lang yung sahod ko sa lumamang lang yung sahod sa corporate ng 3,000 pesos. Yun lang. yun lang yung tinaas doon. And then in terms of benefits, yes, siguro dahil may HMO ko, wala ako noon sa startup. Yun lang. Walang iba na talagang masasabi na naging advantage ko doon sa ano. Pero hindi ko nilalang, importante yun, yes. Pero ang hirap eh. Ikaw ba? Ikaw JD, no, sa experience mo. Naalala ko yung nung nag-i-interview ako doon sa corporate na nung when I transitioned na. Tapos nagtatanong yung HR, offer na, parang ganyan. Oh, ano yung asking mo, mga ganyan. Naalala ko pa sinabi ko sa kanila, ito po yung asking ko, which is double my current salary sa startup. Pero sinabi ko doon, dahil po startup to, alam kong baba lang magpasweldo, etc. Lo and behold, pumayag. So, sobra akong anong-ano doon. Sobra akong, what the heck? Grabe, sobra palang underpaid pala talaga sa startup. But again, not all, no? Not all. Pero yun hindi talaga, tama ka hindi nga siya apples to apples. And baka, Pats, you can attest to this ginagawa nating guess the salary, no? Sa mga nakikita mo mga companies na tapos binuhula natin yung salary, ano yung napansin mo? Like, pagka-startup ba, mababa talaga? Or minsan pagka-corporate, mababa din yung BI? For sure. Talaga nakita naman natin yan dun sa guess the salary. Pero I think ngayon, now that the startup world is booming na here in the Philippines and also sa buong Asia, ganun na rin yan it's more competitive now in terms of like pay and benefits. I saw yung mga nakapag-raise ng Series A and beyond in terms of funding, no? Ang laki nila magpasweldo. Grabe. Ang laki nila magpasweldo. Tsaka, hybrid setup pa, ganyan. So, alam mo yun, parang, for me, gone are the days na when you go to work, it's really work. Alam mo yun, na parang, ngayon kasi parang people are finding out ways na on how to maximize your employees' productivity. So lahat binibigay na nila pagdating mo sa mga offices, may mga bean bags, di ba? Libre breakfast, libre lunch, no, may pagganyan na ngayon Tapos startup lang 'yon, di ba? So sometimes talaga it's better, pero ganun din I think yung mga startups na ganun, papunta na rin sila sa pagiging corporate. Kasi when it comes to talent, same process Same process, kailangan magaling ka, kailangan you can do this, you can do that. So, yun. I don't know, what's your take on that? Kasi ako ganun yung nakikita ko parang big startups right now, parang doon na rin sila papunta. Actually, I would agree to that. That's sinabi. Na same lang naman same requirements in terms of talent. Ayun din yung may mga nakikilala ko, hindi mas may politics sa corporate. Dude, para sa akin, ewan ko flash news, lahat may politics, startup o corporate. Doon ako naaasar minsan na hindi kasi babalikan ko sinasabi minsan, 'di ba? Sasabihin na hindi kasi minsan hindi paano ba 'to? Sa corporate hindi na-acknowledge yung effort mo. Parang ako sa akin to ego check siya 'Di ba? You have to check your ego. For example, na i-credit sa boss mo yung effort na ginawa mo sa corporate, 'di ba? Boss mo siya, 'di ba? Ngayon, ang take mo is but sa kanya yun, ako yung nag-effort yun, ganito ganyan. Hindi yung ego ng boss mo, ego mo na yung nasasagasaan. So, kailangan mo i-check yun na balikan mo na well compensated ka ba? Oh, 'di ba? Anong problema? Para doon yung salary. 'Di ba? Para doon yung salary, hindi para magtampuhan pa tayo na kailangan ma-recognize yung effort mo, etc., ma-acknowledge, 'di ba? I mean,
of course, sino bang may ayaw na ma-recognize ka ng boss mo, ganito, good job, ganito, ganyan. Pero, para doon papasok yung salad. And siguro gusto ko bumalanse. Kasi i-demonize yun na hindi ako na may napuntahan akong boss na halos gusto niyang nice guy siya, gusto kanyang hindi, okay tayo, tropa tayo, ganito, ganyan. Pag grabe rin yung emotional attachment, hindi rin nakakatawa, no? Yung tipong may maririnig kang sumbat na nagpa-training nga ako para sa inyo. Parang, di ba? Di ba? Choice man. Thank you. Ganun ba yun? Di ba? Bakit may accent yung boss mo? Hindi, kasi ganun na. Parang may tampo na nag-conduct tayo ng training. Samantalang sa corporate, normal siya. Attend kayo ng training. Blunt yung mukha ng boss mo. Attend kayo training. Alam niya, makikinabang siya Pag na-develop yung skills mo, makikinabang siya. Diba? Walang emotional attachment. Masyado. Diba? So, hindi, gusto ko bumalanse. Gusto ko pa rin makita nila na depende talaga kung saan ka comfortable mag-work. No? Hindi siya necessarily na corporate or na startup. Kasi may mga hindi nag-grow sa startup. May mga hindi nag-grow sa corporate. And 'di ba, the other way around, 'di ba? Yun Gets ganda ng sinabi mo na minsan yung training sa corporate taken for granted pero hindi nila alam sa startup. Hindi naman nagpapa-training at all. Swerte ka na pag nagpa-training, nagpadala sa'yo sa seminar. Minsan team building na yung training nyo. Sama-sama kayo, di ba? Yung simpleng access sa LinkedIn Learning example. Di ba? Yun pa lang. Ang dami na nun na hindi minsan na ibibigay ng startup. Right. Ang dami yung binigay na na pag-uusapan natin. Pero focus muna tayo dito sa next one, which is ito na nga, work from home versus on-site. So I understand, baka sabihin ng iba, kahit naman corporate, work from home na rin, or hybrid. I understand that, na hindi lang siya limited now sa startup setup. Pero ano sa tingin nyo? Yung kaibahan or kagandahan ng work from home versus on-site versus hybrid? As opposed to sa pure na on-site ka lang or pure na work from home ka lang. So I guess I'll start, no? Personally, nung nag-pandemic, of course, gusto natin work from home. Kasi danger na paglabas na magiging, na magiging frontliner ka, di ba? Pero I guess dun kung hindi naman dahil sa pandemic, di natin makikita na siya. Pwede palang mag-work from home. Ang dami palang pwedeng matipid sa gas, ang daming pwedeng maging efficient na bagay. Na hindi ka mo kailangan magpunta sa meeting face-to-face. Nakatipid ako sa commute, hindi ko kailangan gumising ng 5 a.m. para sumakay ng MRT, mag ng EDSA, di ba? Para lang makarating sa office. So, madaming mga ganun. Pero alam mo, ngayon na medyo tumatagal na, to be honest, because of my personality again, mas prefer ko na on-site kasi mas nakaka-focus ako doon, especially medyo magulo dito sa bahay, may bata. Yun, makaka-focus ako doon. And mas na-compartment, mas na-separate ko, no? Na parang, pag nasa office lang ako, trabaho lang to. Tapos pag uwi ko, tapos na yung sa office na. Ano sa tingin mo? Ikaw naman, Pats. What do you think? Ako prefer ko hybrid Hybrid talaga ako. Hindi, pero if we're talking purely work from home and on-site, I think you can save a ton of money kapag work from home ka. Pamasahe, pagkain, yun pa lang, mamatay na. Lalo na kapag nagtatrabaho ako sa Makati, BGC, ako personally sa Ortigas ako. Ang dami mong nakikita na, parang gusto ko to. Ganun, ang daming distraction pagdating when it comes to spending. And when it comes to the work setup naman, I agree with you, JD, na mas nakaka-focus ako kapag wala ako sa bahay. Kasi ang dami ng distraction sa bahay. Kunwari, sa amin,
may construction, ganyan. Nakikipag-meeting ka, biglang may magdi-drill or biglang may magja-jackhammer, ganyan, di ba? Medyo distracting yun, lalo na sa mga kausap mo. So, yun yung mga napansin ko. And honestly, I chose hybrid kasi minsan it balances everything, diba? It balances your spending, and then sometimes you get to focus then on the work itself, lalo na if there are things to focus on sa work, kapag may mga big projects kayo na ginagawa, it's iba pa rin yung may interaction kayo sa isa't isa, and not talking over a screen, diba? Tapos minsan unstable pa yung internet mo, ganyan. So ang daming advantages, ang daming disadvantages, but personally, kung mamimili ako, kung wala yung hybrid, I'd say it's work from home pa rin. Ooh. Big take. Yes, ikaw, sir. Sa akin, Pops, hybrid din ako. Hindi ko gusto work from home 100%. Hindi ko rin gusto off. Kung ba't ko sinasabi yan, na-try ko kasi na 100% office. Yun nga, there are times na aminin na natin, kahit magalit yung mga HR o boss natin, may talagang idle time minsan. Diba? Meron talagang o kumbaga NBA off-season diba? Kaka-deploy lang natin, lang. Medyo off-season ka ng konti. Hindi mo pwede paramdam sa office. Kailangan, ka pa rin. Diba? Discreetly ka magpapahinga, sharp ka pa rin, diba? Kahit pa kaya startup yan, hindi ka pwedeng dalawsi-lawsi ng ganun-ganun lang, diba? Pwede ba yun? Paparamdam mo, naglalaro ka? Parang, diba? Medyo maiilang ka rin. So, kaya ayoko ng 100% onsite. Reason ba't ayoko ng 100% din na nasa, kumbaga, walang onsite? Iba rin kasi yung para ko siyang charger Alam mo yun? Para kung binabalik sa realidad pag nasa office ako o nag-work ka pa rin. Meron kang personally, meron ng certain energy na nakukuha sa office na para kung nagre-recharge na, okay, kailangan ko, na-defocus ako, na-focus ka ulit. Siguro, baka iba yung mga tao na discipline na talaga na work from home. Hindi, kaya ko, wala makadistract sa akin. Kaya ko to, ganito, ganyan. Para sa isang tao na kagaya ko na wala akong sariling espasyo sa tahanan, 'di ba? Na hindi ko, kumbaga, isa yun sa maraming factors Isa yun sa mga factors ko na dahil wala naman akong sariling espasyo, hindi naman kalakihan yung bahay namin. So, kung ano yung mga certain spaces sa bahay pinaghahati-hatian namin. Malaking factor na yun kagad kung ba't hindi ko gusto mag-work from home 100%. 'Di ba? And kaya ko sinasabi rin na doon ko nakukuha yung energy na yon. Kasi pag nandito ka sa bahay or sige, pagpalagay natin sa coffee shop, maybe yun nga, makakapag-focus ka somehow. Pero papasok pa rin din doon yung expenses mo, naiiwasan mo magstay ka na lang sa bahay Di ba? Ngayon, pag nasa bahay ka naman, akala ng iba mong kasama sa bahay, hindi ka nagtatrabaho. Diba? Tapon mo lang naman to sa labas Di ba? Parang alam kong itatapon lang, alam kong mabilis lang, pero nag-work ako, hindi halata. So yun yung point ko na kaya combination of both para sa akin. Yeah, so share ko lang dun sa nung unang mga nag-transition sa work from home, syempre umuwi tayo sa mga kanya-kanyang bahay. Naalala ko one time nagagalit yung nanay ko sa akin, ba't ba ayaw mong kumain? Kasi sabi ko, meeting nga po ako. May kailangan niya po ako i-meet Kasi may kakausapin, ganyan. Bakit kunahin niyo yung pagkain? Ang galing, nakakatawa lang na gano'n na medyo hindi rin lahat nakapag-adjust. Hindi lang ikaw yung kailangan mag-adjust, pero yung makakasama mo rin sa bahay. Pero on another point, Haring, na-mention mo na na-energize ka. Feeling ko ganun din ako. Like, feeling ko kung, especially if you're an extrovert na gusto mo with the crowd, etc. Nakakatulong And to be honest, hindi ko alam kung ako lang, pero kung competitive kang tao, mas gusto mong nasa office na parang feeling ko pag nakikita ko yung iba kong ka-office mate na galing ng ginagawa nyo, busy kayo dyan, ang dami nyong energy na minumove dyan sa product na yan. Sobrang
na competitive na, hindi, again, push tayo. As in, tsaka irarally mo yung troops mo, di ba? And again, it's coming from someone na proven extrovert, no? Na ganyan. Okay, so tapos tayo sa pay grade and benefits, tapos tayo sa work from home versus on-site. Pag-usapan naman natin to, career development. Like, ano naman sa tingin nyo yung lamang ng mag-start ka as a startup na career develop na sa startup as your first job or mag-start ka sa corporate as your first job. Sige. Harry, una, game. Okay. Kung ako, titingnan ko sa perspective na let's say nag-start ka sa startup papuntang corporate. Pag sa startup, sanay ka sa pagod. Yun talaga, sanay ka sa pagod. Kaya maiilang ka. Kagaya sabi ko, di ba, 1 month and a half, magto 2 months, wala kaming ginagawa. Naiilang ako. Pumapasok yung sahod sa payroll account ko. Tapos wala kaming ginawa. Paano nangyari yun? That's the reality. Yun yung nangyayari, sistema. Pero hinahanap mo yung pagod. Di ba? Yun isa sa mga nakikita kong advantage. No? Ang advantage naman, pag galing ka ng corporate, papunta ka ng startup. Hindi ko rin alam kasi depende to sa tao. Ito, yung kanina is talagang part ng culture na sinasabi ko. Ito is depende na sa development ng tao. Pag galing ka kasi sa corporate, dahil established na yung processes nila. Tapos pag inaral mo siya, tinitingnan mo kung paano siya nag-start. Paano kami umabot sa process na to. Diba? Pag pumunta ka ng startup, pwede ka makatulong sa mga processes. Which is wala kasi masyado sa startup. Yun yung mga nakikita ko. Na for example, sa simpleng pagpasa ng mga let's say simpleng documentation. Diba? For example, may documentation na hindi nag-exist sa process ngayon sa startup. Pwede, kasi kami ganito eh. Para walang blaming game, pwede tayo magkaroon ng ganitong documents. Kasi sa corporate, konting kibot mo naman, documentation. Di ba? Documentation. Di ba? May napunta na akong company, banking. Of course, kilala natin halos, sige, top dogs ng mga banking dito sa Philippines. And kung bakit hindi nagbabago yung process nila, to be honest, nakaka-burn out kung talagang hindi ka matyaga or what, no, hindi mo gugustuhin, nakakasulasok minsan yung paperwork, but effective. To be fair, ang pinanghahawakan nila is never pa kami napatawag sa Senate. Paano mo kontrahin? Kasi naging effective eh. Diba? So, yung matututunan mo sa mga ganong klaseng company, pag pumunta ka sa startup, mapapakinabangan. Sige. Bago tayo maganda ng sinabi mo, Harry, no? Pagka nagsimula ka sa startup, sanay ka sa pagod. Tingin mo ba, bago tayo ihingin yung opinion ni Pats, no? Tingin mo ba, mas madaling mag-transition papuntang corporate kung galing kang startup versus kung magta-transition ka from corporate papuntang startup? Ako, corporate to startup. Mas madali ang transition. Mas madali? Corporate to startup? Okay. Corporate to startup. Bakit ko sinasabi? Sa startup, lamang ka sa pagod. 'Di ba? Sabi ko nga, lamang ka sa hustling eh, 'di ba? Parang ganoon eh. Talagang yung grinding moments mo hanapin mo. Pero yung culture, yung simpleng pag-uniform, simpleng pag-business attire, bibili ka muna nun. Wala ako nun. Galing ako sa startup, pumunta ako sa corporate, problemado ako. Tapos sabi ba, importante nakapansin. Kasi sa startup, minsan pwede ka mag-shorts. 'Di ba? So, pumapasok tayo naka-shorts, ganyan. Bumili ako, may mga maong ako binili. Bawal pa pala yung maong. Diba? So, yung simpleng ganon, ano na yon. And how you present yourself to the clients or to the stakeholders, kahit internal yan, kailangan, ano ka dyan? Sharp ka. Diba? So unlike kapag nasa corporate ka galing, dahil, ano ka na eh, dress up ka palagi, ganito. Nag-t-shirt ka, kung paano ka makipag-usap sa mga peers mo, wala nang problema. Ganun. Diba? So, para sa akin, mas madali yun. And at the same time, startup, diba? Kahit, may mga startup na hindi nagpapa-sir, ma'am. Diba? Sir, ma'am.
'di ba? Dito may napuntahan ako, mas mataas position mo pero mas matagal siya, kailangan i-ma'am sir mo siya. Yung mga yung cultural part ng paghahanap buhay, doon ko siya nakikita na yung criticality or bakit mas mahirap yung pag-transition. Kung trabaho, debatable siya, pero overall sabi ko nga advantage dahil lamang ka na sa pagod 'di ba? Sa startup, double hatting, triple hatting, nangyayari 'yan. 'Di ba? Somehow kung sa corporate, may mga kilala nga ako iniinda na yung nadagdagan yung task nila Hindi ko naman task yan iniinda na yun Pero ikaw sanay ka sa pagod. But yung sa cultural part, hindi naman sa pagtry mag-fit in, but still kailangan mo mag-adjust towards the culture ng company. Yun siya. Gets. Tama ka na may yung adjustment tsaka on the culture yung pinakamalaking bagay. Naalala ko, so 2 stories now. Number 1, dun sa dress up. Bro, naalala ko, nanghiram ka sa akin ng suit ng coat. Tapos, sabi ko, sige, pahiram ko sa'yo. Ikain sa isang coat ko yun, kasi nga, startup naman tayo. Hindi mo na sinole, bro, binili mo na lang. Binili ko. Asar ako, sabi ko, ano ko yun damit ko yun, para magamit ko. Kahit naman, soli mo na lang, hindi mo naman kailangan bilhin kung nasira or what. Bilhin ko na. Hindi mo sinole, bro. Hindi mo sinole. Nandiyan. Kulay gray. Pangalawa dun sa culture, no? Tama ka dun sa pag-petics, yung sanay kang trabaho. Naalala ko dun sa isang startup na napuntahan ko. Yung isang kasama ko, mas mataas yung posisyon sa akin. Natapos ata yung series ng Naruto, yung buong season ng Naruto, nung nandun kami. Dahil wala startup chillax Hindi ko naman alam kung may ginagawa siya while doing that. Or baka pinakikinggan niya lang. Pero sa tuwing tumitingin ako sa screen niya, alam ko Bleach, tsaka Naruto yung natapos niya. Haba ng Naruto, bro. Sinimula niya yun from start, no? Hindi naman One Piece, pero mahaba pa rin yung Naruto. Intention. Ikaw, sorry. Pats, ano sa tingin mo? Career development, saan tingin mo mas okay? Ako, I agree dun sa part na with how you present yourself sa corporate, nandun yun, masanay ka. Mostly on-site yung work kapag corporate. So, isa pa yun, masanay ka. Another thing is that yung mga people from corporate, ito napansin ko lang, yung mga people from corporate na nag-transition to startups, may yabang sila Ano mo yun? May confidence. Iba yung dating nila sa'yo. May angas. True. I agree. May angas sila. As in, it's to the point na parang may intimidate ka na. Uy, eto galing sa sobrang laking company na to. Tapos, nagtrabaho siya doon. Ganyan. Ito yung ginawa niya. Ganyan. So, yun yung sa corporate. Pero, startups pa rin. And you can call me biased kasi galing ako startups. Pero, with startups kasi, most of them, they're trying to solve a real world problem kasi. And sa corporate kasi, although they're still trying to provide value, pero yung alam mo, they're well established na kasi. We're talking about mature companies na like nandiyan na sila from I don't know, time immemorial, 'di ba? That's why ganun sila lumaki. Pero with startups kasi, yun nga, they're trying to solve a real world problem. So yung impact niyan, sobrang laki rin. So if we're talking about career development, yung impact na mabibring mo into the company, into the industry itself, sobrang laki nun. So plus, yun nga, sinabi nyo, sanay ka pa sa pagod. So I think there's also rigor kapag galing ka sa startups. Kasi yun nga iba yung kasi most startups na I know parang pioneers sa specific industries, diba? So they're doing this, they're doing something that has never been done before. So
Dun pumapasok yung hardships. And kapag nalampasan mo yun, kapag let's say nakapag-raise ka ng funds, tapos sobrang lumaki kayo, yung may angas ka rin. Magkakaroon ka rin ng a different kind of angas. So, yun, I'd say startup. Startup ako. Yeah. You're right eh. And ako, tama ka eh. Feeling ko, ang mali ko before, nung nag-startup ako, sobrang akong binilinize yung corporate eh. Na parang for me, sa big corporations ganyan tatrabaho, sobrang traditional. May ganun akong thinking, may ganun akong mindset before, which is sobrang mali pala. Sobrang mali. Na dahil mo rin matututunan sa corporate eh. So kaya ako sobrang parang, hindi, startup lang, mas et cetera. But gusto kong i-highlight, Pats, no? I guess as a opinion dun sa sinabi mo, na tama ka eh. If a contribution to the company, your impact to the world, to the society, versus your impact to the company, if that's something that matters to you, I think startup's the way to go. Kasi mas ramdam eh. Mas ramdam yung ginagawa mo. I remember in one of the startups na napagtrabahuhan ko, nawala yung Harry, no? Nawala yung time in, time out dahil doon sa ginagawa natin. Parang pinush talaga natin na, talaga ba, pagka pumasok ako ng 10-15, hindi na ako as okay na tao versus, alam mo yun, malate ka lang ng 15 minutes versus on time ka ng 15 minutes. I mean, given naman talaga na masyado malayo. So may mga ganun may mga na ganung perspective. If you're someone who wants to improve on things, if you're someone who wants to influence how things are going, not necessarily just society lang, but on the company din, I think startup's the way to go. Kasi hindi mo naman pwedeng basta-basta punta ka sa corporate office niya na corporate HR, pwede mo bang baguhin natin to? Policies and the makmak na review, etc. yung pagdadaanan. Versus sa startups, pwede ko bang i-try to? Try po natin to this week. Parang may mga times ba na, sige, nagtatry kami ng English-speaking days lang sa startup. Out of a whim, kasi gusto nyo lang ma-improve. So may mga ganun. English only, please. May ganun kami. English only policy. English only policy. Yeah, mga days, di ba? Para mas ma-improve yung communication. Yun kung okay ka sa flexibility. And for me, as a foundation, as your first job, if you're really after learning, if you're really after parang wanting to have a grasp on how a company works, not necessarily just the department, then go sa startup. No? And if you have the luxury na wala ka mo ng Medicard, wala ka mo ng, alam mo yun, mga benefits, etc., then might as well go for it. Even wala kang luxury, just the grit. The grit, no? Yeah, okay. Minsan malayo mararating Yun, like go for startups if you can afford to go to startups. No? But again, that being said, madami nang nagbagong startup. Yung iba ngayon, 10 years na, tinatawag pa rin silang startups. Which hindi unfair na, di ba? Like, ang dami ng perks, etc. So, hindi na talaga startup. Sometimes, yung startup ngayon is just a culture rather than yung actual status ng company. Diba? Hindi ka naman talaga nag-start last year Culture na lang yung startup mo di ba? Hindi na ganoon. So yun, okay yun. Big corporate ka, big company ka, pero may startup culture ka pa rin. So for me, if you can afford it, if you want to learn more, if you don't care about the processes and the structure, if you're a person who wants to figure it out as you go, then go for startups. Pero if you're a person naman, hindi, gusto ko structure, I want a clear ladder, gusto kong, alam ko yung mga papanikin ko, gusto kong makipag-compete that way, okay lang. If that fits you, go sa corporate, no? It really depends on your personality. Yeah. Kayo, as a final verdict, again, review lang natin, startup for me for those reasons. Ikaw, Harry? Ako siguro, naintindihan ko yung bias ni Pat. Kasi talagang lahat ng punto de vista niya tama and same goes with you, JD. Pero sa akin naman kasi, sabi ko nga, hindi dahil pinupilit ko lang bumalanse, pero dahil nasubukan ko parehas. Kaya parang mas napipili ko ngayon bumalanse. Kanya-kanyang learning, ways to learn Kanya-kanyang learning method So, isa pang factor doon, siguro, major factor, nakatulong sa akin yung nag-startup ako dahil hindi ko alam yung gagawin ko. Hindi ko alam yung gusto ko in the first place. Graduate ako na ang goal ko lang is makakuha ng diploma.
Nung nakakuha akong diploma, alam kong kailangan ko magtrabaho. Hindi ko na alam yung anong gusto ko. Diba? So, dahil nasa startup ka, ang dali umikot ng department. Ang dali makialam, ang dali magtanong, ang dali syempre hindi ka naman papabayaan basta-basta na pero sobrang open ng mga departments para ma-explore mo anong meron dito, anong ginagawa niyo dito, ganito, ganyan. Na hindi mo magagawa sa corporate. Pero sa corporate naman kasi, tama rin yun, sabi mo, JD, kung alam mo na rin lang anong gusto mo sa buhay. Might as well. Diba? Sino yung top dogs nyo dyan? Babanggain ko na. Kasi ito yung gusto ko eh. Gusto ko, basta alam kong gusto ko sa marketing. Then, I stay in the marketing department. I-impress ko yung boss ko. Ito kasi yung kaya kong gawin. Diba? Kung hindi ka naman kumbaga, medyo ano to eh, kung saan yung, at the end of the day, kung saan ka papasok sa personalidad mo, saan ka mas mag-grow, doon talaga siya eh. Kasi yun nga, isa pa yun, additional doon yung learning method. Ako, kinesthetic learner ako eh. So, kailangan kung paano ko actual, doon ako mas natututo. Diba? Swerte ako na napunta ako sa startup kasi talagang kayod ka nga doon eh, tuturuan ka eh, na hindi yung kagaya na pagturo maybe sa corporate, pero kumbaga actual mo tong gagawin, papa-explore sa yung processes, 'di ba? So, yun. Sa akin, career development overall, kung saan ka mas mag-grow, depende talaga. Depende sa personality mo. Depende sa opportunity na makukuha mo. Kagaya nung sabi ni JD, personally, wala naman akong tira eh. Hindi ako excelente na estudyante. So, importante saan magkatrabaho. Di ba? Kaya wala akong pakialam kung saan man. Basta, at the end of the day, bigay nyo lang best nyo kung saan kayo mapupunta. Yun ang importante. Bigay niyo lang yung best niyo kung saan kayo mapupunta. Ganda as a final words. And Pats, bilang malapit sa mga nakikinig sa atin, bilang malapit sa someone who is fresh grad or kaka-work pa lang, ano sa tingin mo? Ano sabi mo? Ako, since I've been part of startups, and since itong podcast naman ito catered to fresh grads or career shifters, yun yung masasabi ko na startups are friendly pagdating sa mga ganitong klaseng tao. Fresh grads, trying to have some experience, ganyan, or yung mga career shifters. So, yun, if they wanna try, kasi lalo na if you're not a graduate sa Big Four universities, mas okay na rin talaga yung startups eh, kasi when it comes to corporate, yun naman lagi yung kinukuha eh, diba? Yung mga top universities. So, kung hindi ka galing sa apat na yun, startup is a great way not just to learn but to also develop your career. So, there's no harm in trying naman. So, I encourage everyone to go for it. So, yes. Yun. And sana nakatulong kami. I guess we're ending the episode with that. Sana nakatulong kami with the perspective that we gave you today. And please, again, if you have some suggestions on what topics we could bring given the insights and the perspective that we have, please do so. Please comment down below, message us, etc. Engage with us. And kung may mga guests kayo na tingin nyo okay interview for a certain topic, recommend nyo lang sa amin din. We'll do so. Once again, this is JD, and with me, Harry and Pats. Salamat sa pakikinig sa Todo Career Podcast. Thank you. All right. Thank you.